Sa buong buhay natin, paulit-ulit nating naririnig, maging mabait ka. Unahin mo ang kapakanan ng iba. Magpakumbaba ka at matutong magbigay. At tama naman iyon, ang kabaitan ay magandang asal. Pero, may tanong ako sa'yo, paano kung ang sobrang kabaitan mo na pala ang unti-unting sumisira sa'yo? Paano kung ang pagiging palaging available, palaging maunawain, palaging nagbibigay, ay ginagamit na pala ng ibang tao laban sa'yo? Hindi ito madalas pag-usapan. Hindi ito tinuturo sa eskwela. At bihira itong aminin ng mga taong palaging pagod, drained, at pakiramdam ay parang nauubos. Pero ito ang totoo. Kapag palagi kang nauuna magbigay, kadalasan ikaw ang huli sa natitira. At minsan, wala nang natitira para sa sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 masasamang epekto ng sobrang kabaitan. Mga warning signs na baka hindi mo napapansin, pero unti-unti ka nang sinasamantala ng mga tao sa paligid mo. At hindi lang yan. Sa huli, ibabahagi ko rin ang 4 na stoic strategies na makakatulong sa'yo para hindi ka abusuhin habang nananatiling mabuting tao pa rin. Kaya kung isa ka sa mga taong madalas sabihin na, sige na nga, tutulungan kita. Kahit pagod ka na, kahit sobra na, kahit parang ginagamit ka na, para sa'yo ang video na ito. Alamin mo kung kailan ka dapat tumulong at kung kailan ka na dapat matutong magsabi ng hindi. Simulan na natin. 8 masasamang epekto ng sobrang kabaitan. Number 1. Masyado kang umaasa sa tao. Sabi ng mga Stoic, huwag mong ibigay ang kapangyarihan ng kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao. Bakit? Kasi kapag palagi mong inaasa sa kilos, salita, o pagbabalik ng iba ang kaligayahan mo, siguradong masasaktan ka. Kapag sobrang bait mo, natural lang na gusto mong tumulong, magbigay, at umunawa. Pero ang hindi mo namamalayan, unti-unti ka na ring umaasa na ibabalik sa iyo ang kabaitan mo sa parehong paraan. Maaaring hindi mo sinasabi, pero sa puso mo, may silent expectation ka. Ginawa ko ito para sa kanya? Siguro naman gagawin rin niya ito para sa akin. Tinulungan ko siya nung walang-wala siya. Siguro naman iisipin niya rin ang kalagayan ko. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lahat ng tao iisipin ang nararamdaman mo. At lalong hindi lahat ng tao marunong gumanti ng kabutihan sa kabutihan. At kapag hindi mo nakuha ang inaasahan mong kapalit, doon ka magsisimulang masaktan. Mapapaisip ka, ginamit lang ba ako? Mauubos ka, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Kaya sabi ng Stoics, practice emotional separation. Ibig sabihin, tumulong ka, pero huwag mong isabit ang kaligayahan mo sa magiging resulta. Huwag mong iasa ang saya mo sa magiging reaksyon ng tinulungan mo. Kung tumulong ka, gawin mo ito dahil ito ang tama, hindi dahil may inaasahan kang kapalit. Dapat malinaw sa isip mo, ginawa ko ito dahil gusto kong tumulong, hindi dahil may hinihintay akong sukli. At alam mo kung ano ang bonus? Kapag natutunan mong tumulong ng walang expectation, magiging mas payapa ka. Mas magiging buo ang loob mo, at mas mababawasan ang sakit na nararamdaman mo kapag hindi ka nabibigyan ng pansin o kapag hindi nasusuklian ang effort mo. Isang mahalagang tanong, bakit mo nga ba ginagawa ang ginagawa mo? Para ba sa tunay na malasakit o para sa validation, approval at pagtingin ng iba? Kapag mali ang dahilan ng kabaitan mo, darating ang panahon na ikaw rin ang masasaktan. Kaya paalala mula sa mga Stoic, bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na tumulong, nang hindi nagiging dependent sa tao. Sa ganitong paraan, nagiging totoo ang kabutihan mo, at hindi ito nagiging tanikala na magpapabigat sa puso mo. Hindi masamang tumulong, pero masama kapag inaasa mo ang kasiyahan mo sa magiging sagot ng iba. Kasi ang tunay na Stoic, hindi naghihintay ng papuri, hindi umaasa ng kapalit. Tumutulong siya dahil iyon ang tama, tapos tuloy lang sa buhay. Number 2, gagawing ugali ng tao ang panggamit sa iyo. Sabi nga nila, tao ay nilalang ng ugali. Lahat tayo may mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa hanggang sa maging normal na ito para sa atin. Ganon din ang mga tao sa paligid mo. Kapag lagi kang andyan tuwing may problema sila, kapag ikaw ang palaging sumasalo ng bigat nila, kapag ikaw ang laging tumutulong kahit hindi ka na okay, masasanay sila. At kapag nasanay sila, aasahan na nila yan palagi. Hindi na nila iisipin kung pagod ka, kung kaya mo pa, kung may sarili kang pinagdadaanan. Ang nasa isip lang nila, siya na bahala, siya na lang lagi.
ikaw ang magiging default solution nila. Kahit hindi mo sinasabi, para bang may nakasulat sa noo mong, lapit lang kayo, ako na bahala. At habang tumatagal, hindi lang sila umaasa. Ginagawa na nilang ugali ang pag-abuso sa kabaitan mo. Hindi na ito minsan lang, hindi na ito emergency. Nagiging normal na. Dito na pumapasok ang problema. Kasi habang sila ay nasasanay sa tulong mo, ikaw naman ay unti-unting nauubos. Hindi mo na namamalayan, inuuna mo na ang problema ng iba kaysa sa sarili mong kalagayan. Hindi ka na nagkakaroon ng oras para sa sarili mo. Hindi mo na naaasikaso ang mga responsibilidad mo. At sa bandang huli, ikaw rin ang magkakaproblema. Ang masakit pa, kapag bigla kang hindi nakatulong, kahit isang beses lang, ikaw pa ang masama. Magugulat ka na lang, ang dami kong nagawa para sa kanila pero isang hindi lang, ako na agad ang masama. Dahil nga nasanay na sila. At kapag binigla mo silang hindi ka available, parang kasalanan mo pa. Dito pumapasok ang Stoic lesson. Walang masama sa pagtulong, pero dapat may hangganan. Ang Stoicism ay nagtuturo ng balance. Oo, tumulong ka. Pero huwag mong hayaan na ikaw lang palagi. Dapat matutong tumayo ang ibang tao sa sarili nilang paa. Hindi mo sila tinutulungan kapag ginagawa mong dependent sila sa'yo. Mas lalo mo lang silang pinapahina. Kaya kung gusto mong makatulong ng totoo, turuan mo rin silang tumayo sa sarili nilang lakas. At turuan mo rin ang sarili mong magsabi ng tama na kung napapansin mong naaabuso ka na. Kabaitan na may hangganan, yan ang tunay na malasakit ayon sa Stoic wisdom. Number 3, walang pake ang iba sa sarili mong pangarap. Ang isa sa mga pinakamapait na epekto ng sobrang kabaitan ay yung unti-unting nawawala ang halaga ng sarili mong pangarap. Sa sobrang focus mo sa ibang tao, sa pagtulong, sa pag-aalaga, sa pagsalo ng problema ng iba, nakakalimutan mo na ang sarili mong direksyon. Kung palagi kang nauuna sa laban ng iba, paano na ang laban mo? Kung ikaw ang laging nag-aayos ng buhay ng iba, kailan mo aayusin ang sayo? Sabi ng mga Stoic, ang taong may disiplina ay inuuna ang tungkulin niya. Hindi dahil sa pagiging makasarili, kundi dahil ito ang tama. Ang dami mong plano. Gusto mong mag-aral ulit, magsimula ng negosyo, ayusin ang kalusugan mo, o simpleng makapagpahinga. Pero dahil lagi kang available para sa iba, paulit-ulit mong isinasantabi ang mga gusto mong gawin. At ito pa ang masakit, hindi mo sila pwedeng sisihin. Bakit? Kasi hindi nila kasalanan kung pinili mong isakripisyo ang pangarap mo para sa kanila. Ikaw ang pumayag, ikaw ang umuo kahit may plano ka rin. Ikaw ang nag-adjust kahit alam mong may kailangan ka ring unahin. At habang ginagawa mo yan araw-araw, unti-unting nawawala ang sarili mong halaga sa mga mata nila. Hindi na nila tinatanong kung may plano ka. Hindi na nila iniisip kung may ginagawa ka rin para sa sarili mo. Ang alam lang nila, andyan ka lang kapag kailangan ka. Kaya sabi ng mga Stoic, kung gusto mong igalang ng iba ang oras mo, unahin mong igalang ito. Hindi selfish ang mag-focus sa goals mo. Hindi kasalanan ang maglaan ng oras para sa pangarap mo. In fact, yan ang tunay na disiplina. Ang isang taong may pangarap at may direksyon sa buhay ay mas may maibibigay sa iba. Hindi dahil nauubos siya, kundi dahil puno siya. Kaya paalala, kung inuuna mo palagi ang iba, baka ikaw rin ang nauubos. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, baka isang araw magising ka at wala ka ng pangarap dahil nailaan mo na lahat ng oras mo sa pangarap ng iba. Bago ka tumulong sa iba, siguraduhin mong tinutulungan mo muna ang sarili mo. Hindi dahil makasarili ka, kundi dahil gusto mong makatulong ng buo. Yan ang tunay na Stoic, tahimik, disiplinado, alam ang limitasyon, at hindi nakakalimot sa sariling landas. Number 4, iisipin ng iba na mahina ka. Ang kabaitan ay dapat karespe-respeto, pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao marunong rumespeto sa mabait. Kapag lagi kang nagbibigay, kapag palagi kang nagpaparaya, kapag ikaw ang laging yes sa lahat ng pakiusap, minsan, hindi kabaitan ang nakikita nila, kundi kahinaan. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay makikita sa self-control at malinaw na hangganan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sumigaw o magpakita ng galit para igalang ka. Kailangan mo lang matutong magsabi ng hindi. At kapag ginawa mo yon ng maayos, doon pa sila matututo rumespeto. Kasi habang lagi kang available, habang lahat ng hingi nila ay binibigay mo, sila ay masasanay. At darating ang panahon, hindi ka na nila titingnan bilang taong may sariling desisyon, kundi parang tauhan lang sa kwento nila.
Para ka na lang utility tool. Gamit kapag kailangan, tapos isasantabi ulit. Hindi ito dahil masama silang tao, kundi dahil hindi ka nagturo kung paano ka dapat tratuhin. At ito ang twist. Kapag natuto kang magsabi ng hindi, biglang mag-iiba ang tingin nila sa'yo. Magugulat ka. Yung mga dating walang pake kung pagod ka o may ginagawa ka, biglang maglalambing, magpapa-approve, hihingi ng permiso. Bakit? Kasi sa wakas, nakita nilang may backbone ka. Ang respeto, hindi hinihingi, pinapakita. At sa mundo natin ngayon, hindi sapat ang kabaitan para igalang ka. Kailangan din ng disiplina, malinaw na hangganan, at lakas ng loob para tumayo sa sarili mong desisyon. Ang stoic ay hindi bastos, pero malinaw. Hindi palaaway, pero hindi rin basta nagpapagamit. Tahimik, pero matibay. Kaya kung gusto mong igalang ng ibang tao ang kabaitan mo, simulan mo sa pagrespeto sa sarili mong oras, lakas, at damdamin. Hindi mo kailangang tumulong sa lahat ng oras, hindi mo kailangang sagutin lahat ng tawag, at hindi mo kailangang laging sumang-ayon. Minsan, ang pinakamabait mong pwedeng gawin para sa sarili mo ay ang tumanggi. Dahil hindi kabutihan ang pagiging martir sa mata ng stoic, kundi kahinaan. Number 5. Ginagamit ka lang. Hindi ikaw ang hinahangaan. Hindi ba't masarap sa pakiramdam kapag may natutulungan ka? Yung feeling na may silbi ka, may naiaambag ka. Pero ang tanong, totoo ba silang humahanga sa'yo? O ginagamit ka lang nila? Sa una, mukhang totoo ang koneksyon. Kumustahan, tawanan, bigla kang kinakausap. Pero pansinin mo, kailan ka lang ba nila kinakausap? Kapag may kailangan, kapag may problema, kapag may gusto silang ipagawa. Pagkatapos nun, bigla silang nawawala, walang update, walang kamusta ka na. Parang hindi ka importante kapag wala silang kailangan. At kung iisipin mo, hindi na ito bago. Karamihan sa atin ay may mga kaibigan na lumalapit lang kapag gipit. Mga kamag-anak na biglang sweet kapag may padala. O mga kakilala na biglang bait kapag may project o pabor. Sabi ng mga stoic, matutong piliin kung sino ang karapat-dapat sa oras mo. Hindi lahat ng lumalapit ay totoo. At hindi porket tumulong ka sa kanila ay magiging totoo rin sila sa'yo. Kapag hindi mo alam ang limitasyon mo, kapag palagi kang available sa lahat, lalapitan ka lang nila dahil may makukuha sila, hindi dahil pinapahalagahan ka nila. Ang respeto ay hindi nabubuo sa dami ng naitulong mo, kundi sa kung paano kanila tinatrato kahit wala silang kailangan. Kaya paalala, kung gusto mo ng tunay na koneksyon, mag-obserba. Sino ang lumalapit sa'yo kahit wala silang kailangan? Sino ang kumukumusta sa'yo kahit wala kang maibigay? At sino naman ang biglang nawawala kapag hindi mo sila natulungan? Hindi mo kailangan ng daan-daang tao sa paligid mo. Mas okay ang iilan na totoo kaysa marami na puro gamit lang ang tingin sa'yo. Ang stoic na tao ay hindi galit sa mundo. Tahimik lang siyang namimili kung sino ang papapasukin sa buhay niya. Hindi dahil suplado, kundi dahil may respeto siya sa sarili niyang oras at enerhiya. Kaya kung nararamdaman mong parang ginagamit ka na lang, huwag kang matakot lumayo. Hindi mo responsibilidad ang lahat ng problema nila. At higit sa lahat, karapatan mong maprotektahan ang sarili mo mula sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan. Number 6. Ang naa-attract mo ay puro users, hindi givers. Napansin mo na ba? Kapag sobrang bait mo, parang ang mga lumalapit sa iyo ay laging may kailangan, laging may problema, laging may gustong ipagawa. Pero bihira ang taong nagbibigay pabalik. Bakit ganito? Sabi ng mga stoic, lahat tayo ay may energy na inilalabas. At kung palagi kang pagod, drained at ubos, mas naa-attract mo yung mga taong uhaw din, pero ayaw namang magbigay. Ito yung mga taong palaging may reklamo, laging may pangangailangan, pero wala man lang effort na tanungin kung okay ka pa ba. Kumbaga, energy vampires, sinasakyan ang kabaitan mo, tinatap ang puso mo, pero hindi para pahalagahan, kundi para pagkuhanan. At habang ikaw ay tuloy-tuloy sa pagbibigay, unti-unti kang bumababa. Hindi lang energy, kundi pati confidence, motivation, at minsan, pati self-worth. Kapag ang enerhiya mo ay mababa, mas naa-attract mo ang kapwa mababa rin ang vibration. Mga reklamador, mga palaasa, mga oportunista. Samantalang kapag buo ka, masaya, at marunong maglagay ng limitasyon, mas lumalapit sa iyo ang mga tunay na tao, yung nagbibigay rin, yung marunong mag-alaga, yung may respeto sa oras at effort mo. Kaya mahalaga ang balance. Oo, maging mabait ka.
Pero huwag mo hayaang ubusin ka ng mga taong ang tingin sa'yo ay ATM, libreng therapist, o tagasalo ng problema. Sabi ng Stoics, ang totoong kabutihan ay hindi nasasayang sa maling tao. Hindi selfish ang maglagay ng boundary. Hindi masama ang umiwas sa mga taong puro kuha lang. Dahil kung gusto mong makilala ang totoong givers sa mundo, kailangan mo munang maging giver ng tama, sa tamang tao, sa tamang paraan. Kapag pinahalagahan mo ang sarili mong energy, kapag pinili mong alagaan ang peace mo, doon darating ang mga tao na pareho rin sa'yo. Buo, totoo, at marunong magmahal pabalik. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ang mga taong palagi mong tinutulungan, naaangat ka ba o nauubos ka? Kung nauubos ka, baka panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Number 7. Maaaring malulung ka sa hindi magandang gawain. Kapag palagi kang nagbibigay at umuubos ng lakas para sa iba, dumadating sa punto na napapabayaan mo ang sarili mong pangangailangan. Pagod ka pero hindi ka nagpapahinga. Nasasaktan ka pero hindi mo sinasabi. Uhaw ka sa atensyon pero inuuna mo pa rin ang ibang tao. At dahil dito, nagkakaroon ka ng puwang sa loob mo. Isang butas na gusto mong punan. Sa sobrang pagod mo sa kakabigay, sa sobrang bigat ng emosyon na hindi mo mailabas, naghahanap ka ng comfort or escape. At doon pumapasok ang panganib. Marami ang nalululong sa alak, sobrang pagkain, sugal, o kahit social media, hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ginagamit nila ito para takasan ang lungkot, pagod, o stress na hindi nila maipakita sa iba. Sabi ng Stoics, ang taong walang disiplina sa sarili ay madaling mapunta sa maling landas. Hindi ito tungkol sa bawal o hindi bawal. Ito ay tungkol sa kawalan ng balanse. Kapag hindi mo na alam kung kailan ka titigil, kapag ginagawa mo na lang ang isang bagay hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mong mawala kahit saglit, delikado na yan. At minsan, kahit may mga taong nakapaligid sa iyo na nagmamalasakit, kapag sinabihan ka nila, "Uy, baka sobra na yan," ang reaksyon mo agad ay depensa. Wala kayong alam, ayos lang ako. Pero sa totoo lang, hindi. Kaya sabi ng Stoics, mahalaga ang self-awareness. Maging tapat ka sa sarili mo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Masaya ka ba? O tinatakpan mo lang ang lungkot? Kapag ang pagtulong sa iba ay naging dahilan ng pagkaubos mo sa sarili, kapag hindi ka na makatulog ng maayos, kapag puro bahala na ang mindset mo sa katawan at isipan mo, hudyat na yan. At hindi mo kailangang hintayin pang lumala bago kumilos. Alalahanin mo, hindi mo kailangang iligtas ang lahat, lalo na kung ikaw mismo ay nalulunod na. Ang tunay na Stoic ay hindi lang mabait sa iba, mabait din sa sarili. Pinapangalagaan niya ang sarili niyang katawan, isip at emosyon para may maibigay siyang tunay at totoo sa mundo. Kaya kung nararamdaman mong parang nawawala ka na sa sarili mo, huminto ka sandali. Tanungin mo, ano ba talaga ang kailangan ko ngayon? At piliin mong ibigay yon sa sarili mo. Number 8. Pagdududahan ang kabaitan mo. Ito ang isa sa pinaka hindi inaasahang epekto ng pagiging sobrang bait. Pagdududahan ka. Oo, tama ang narinig mo. Minsan kahit buong puso kang tumutulong, kahit wala kang hinihinging kapalit, iisipin pa rin ng iba na may kapalit o motibo ang kabaitan mo. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang taos-pusong kabaitan. Mas marami ang sanay sa transaksyonal na trato. Tutulungan mo ako kasi may kailangan ka rin, di ba? Kaya kapag may isang taong nagbibigay lang, umaalalay lang, hindi nila alam kung paano ito tatanggapin. Bigla silang magiging maingat, magdududa sila. Minsan, kahit anong bait mo, iisipin pa nila na may tinatago kang agenda. Bakit siya ganyan kabait? May gusto ba ito sa akin? O baka ginagamit lang niya ito para makuha yung gusto niya sa huli? Kahit gaano ka pa ka-sincere, hindi mo kontrolado ang interpretation ng ibang tao. At minsan, kahit gusto mo lang tumulong, iniiwasan ka pa nila. O mas malala, pinag-iisipan ka ng masama. Kaya sabi ng mga Stoic, ang halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa prinsipyo niyang pinaninindigan. Ibig sabihin, huwag kang panghinaan ng loob kung ang kabutihan mo ay hindi agad na-appreciate. Huwag mong hayaang madumihan ng duda ng iba ang motibo mong totoo. Ang mahalaga, alam mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang puso mo sa lahat. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat na maintindihan ka. Ang kabutihan na totoo, kahit hindi pansinin, mananatiling totoo. At tandaan mo rin, kung palagi kang sobrang nagbibigay,
at hindi mo na pinoprotektahan ang sarili mo, lalo kang magiging target ng mga taong mapagsamantala o mapag-isip. Kaya mahalaga pa rin ang balance. Oo, maging mabait ka, pero siguraduhin mong may hangganan. Tumulong kung kaya, tumanggi kung kailangan, magsalita kung hindi na tama, at huwag kang matakot na lumayo kung ginagamit ka na. Sa bandang huli, ang Stoic ay hindi nagpapaliwanag ng kabutihan niya. Pinapakita niya ito, tahimik at may disiplina. 4 na paraan para hindi ka ma-take advantage ayon sa Stoic wisdom. Strategy number 1, pakinggan ang nararamdaman mo. Maraming mababait na tao ang natutong balewalain ang sarili nilang nararamdaman. Kapag pagod, tahimik lang. Kapag nasasaktan, ngingiti pa rin. Kapag ginagamit na, iintindihin pa rin ang iba. Pero sabi ng Stoics, self-awareness ang unang hakbang sa totoong pagbabago. Ang emosyon mo ay hindi kaaway, gabay ito. Kapag nararamdaman mong palagi kang pagod, ubos, at parang ginagamit, huwag mo itong i-brush off. Ibig sabihin niyan, may mali sa sistema mo ng pagbibigay. Hindi lahat ng tulong ay tunay na malasakit. Minsan, dahil lang gusto mong makaramdam ng halaga, kaya ka nagbibigay kahit nauubos ka na. Kaya bago ka tumulong sa iba, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong nararamdaman ko ngayon? Ginagawa ko ba ito mula sa puso o dahil lang sa guilt? Pagkatapos ko bang tumulong, gumagaan ang pakiramdam ko o lalo akong napapagod? Kung ang sagot mo ay puro bigat, pagod o inis, oras na para magbago. Pwedeng hindi mo agad matutunang magsabi ng hindi, pero ang unang hakbang ay ang pagkilala sa sarili mong emosyon. Kapag nararamdaman mong nawawala na ang sarili mo sa kakabigay, tama lang na piliin mo muna ang sarili mo. Ang Stoic ay hindi nagpapakatatag sa pananahimik lang, kundi sa pagiging totoo sa nararamdaman niya. At pag may nakita siyang mali, kumikilos siya. Tahimik, matalino, matatag. Strategy number 2, matutong magsabi ng hindi. Ito ang salitang pinakamakapangyarihan pero pinakamahirap sabihin, hindi. Bakit nga ba ang hirap tumanggi? Dahil ayaw nating makasakit. Ayaw nating masabihan ng suplado, madamot, o nagbago ka na. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag hindi ka marunong tumanggi, ikaw ang unang nasasaktan. Sabi ng mga Stoic, ang taong may disiplina, alam kung kailan dapat umuo at kailan dapat tumanggi. Hindi lahat ng oo ay kabutihan at hindi lahat ng hindi ay kasamaan. Kapag lagi kang umuoo sa iba pero laging hindi sa sarili mo, hindi yan kabaitan. Pagpapabaya na yan. Minsan, mas mahalaga ang hindi kaysa sa oo, lalo na kung ang oo mo ay galing sa guilt, pressure o takot. Kaya kung gusto mong hindi ka ma-take advantage, simulan mong i-practice ang salitang hindi. Paano? Una, mag-practice sa salamin. Tumingin ka sa sarili mong mata at sabihin mo, pasensya na, hindi ko kaya ngayon. May sarili rin akong kailangang unahin. Sa ngayon, hindi muna ako pwede. Pangalawa, tandaan na hindi mo kailangan magpaliwanag ng sobra. Ang hindi ay sapat na rason. Walang mali sa pag-prioritize ng sarili mong kalusugan, oras o peace of mind. Pangatlo, ibalik ang kontrol sa sarili mo. Hindi mo hawak ang reaksyon ng iba, pero hawak mo ang desisyon mo at ang respeto mo sa sarili mo. Sa umpisa, baka mailang ka. Baka may magtampo. Baka may manghusga. Pero tandaan mo, ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, iintindihin ang hindi mo. At ang mga taong galit dahil hindi mo na sila mapagsilbihan, sila ang totoong dahilan kung bakit kailangan mong matutong tumanggi. Sa Stoic mindset, ang hindi ay hindi pagtataboy. Ito ay proteksyon. Proteksyon sa sarili mong kalusugan, pangarap at dignidad. Kaya kung hirap ka pang magsabi ng hindi, ito na ang tamang panahon para simulan mo. Hindi ka masamang tao dahil marunong kang tumanggi. Marunong ka lang magmahal sa sarili mo. Strategy number 3, maglaan ng oras at espasyo para sa sarili mo. Minsan, sa sobrang kabaitan natin, wala na tayong oras para sa sarili. Lagi na lang tayong available. Laging sige, laging okay lang, laging ako na. Pero ang tanong, kailan ka huling naglaan ng oras para sa sarili mo? Yung oras na walang istorbo, walang hinihingi, walang demand, oras na para lang sa'yo. Sabi ng mga Stoic, ang isang taong disiplinado ay may oras para sa sarili niyang kapayapaan. Hindi ito pagiging tamad, hindi ito pagiging makasarili, ito ay self-respect.
Kung gusto mong hindi ka abusuhin ng ibang tao, turuan mo silang makita na pinapahalagahan mo rin ang sarili mong oras. Paano? Una, gumawa ng me time schedule. Pumili ka ng araw o oras sa linggo na para lang sa'yo. Maaaring ito'y isang oras ng tahimik na kape, pagbabasa, paglalakad, journaling, o simpleng pagupo sa veranda. Basta ito ay oras na ikaw ang boss. Pangalawa, irespeto ang sarili mong schedule. Kapag may nanghingi ng tulong habang me time mo, walang masama sa pagsabing, "Pasensya na, may kailangan muna akong tapusin. Pwede mamaya?" Makikita ng iba na hindi ka laging pwede at matututo silang irespeto ang oras mo. Pangatlo, iwasan ang guilt. Maraming mababait ang hindi makapagpahinga dahil sa guilt. Parang may mali kapag inuuna ang sarili. Pero tandaan, kapag nauubos ka, wala ka ring maibibigay. Ang stoic ay hindi lang matatag, marunong siyang mag-recharge. Dahil sa mundo na sobrang ingay, demand at pressure, ang katahimikan at personal time ay parang oasis sa gitna ng disyerto. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para mahalin ang sarili mo. At hindi mo kailangan ng approval para magkaroon ng oras na ikaw ang bida. Kapag pinakita mong marunong kang maglaan ng panahon sa sarili mo, mas igagalang ka ng ibang tao dahil makikita nilang hindi ka laging available at hindi ka basta-basta ginagamit.